Tunay nga naman na may mga lihim na hindi na dapat pang mabunyag at merong mga misteryo na hindi na dapat pang halungkatin. Gaya ng karanasan ng 18 years old na si Anjo. Siya ang bumubuhay sa kanyang pamilya habang pinupursige ang kanyang pag-aaral sa senior high school. Hindi na kasi nakakapagtrabaho pa ang kanyang ama dahil putol na ang kaliwang paa nito. Ang kanyang kaisa-isang kapatid naman ay nasa edad 8 taong gulang pa lamang at wala pang kakayahang maghanap buhay. Patungkol naman sa kanyang ina, matagal na itong namayapa, kung kaya't silang 3 na lamang ang naninirahan sa kanilang barong-barong na bahay. Lahat ng raket ay napasok na niya, subalit wala pa siyang naging permanenteng trabaho. Dahil dito, gayon na lamang ang pagkagalak nito nung minsan umuwi siya sa bahay dahil sa isang oportunidad na dumating sa kanya. Oy, anak, mukhang maliwala sa mukha mo ngayon ah. Malaki ba ang kinita mo sa pagtitinda ng chicken pastel sa school nyo? Oo naman, Tay. Pero mas maganda pa dyan ang ibabalita ko. Ano naman kayang balita yon? Pinatawag po kasi ako kanina ni Sir Dan, yung guro ko nung grade 10 pa lamang ako. Kinukuha niya po akong kasambahay kasi nalaman po niya na hirap ako sa pag-aaral ngayon dahil sa problema sa pinansyal. Alam niyo ba kung magkano isasahod niya, Tay? 15,000 a month. Tutulungan ko lamang siya sa mga gawain sa bahay at magbabantay ng bahay niya tuwing weekend kasi abala siya sa mga seminar. 15,000 a month? Stay in ba yan? Opo, Tay. Stay in po yung trabaho kasi may kalayuan din yung bahay ni Sir sa bahay natin eh. Buo na ba ang desisyon mo na magtatrabaho ka doon? Opo, Tay. Hindi ko rin po kasi kikitain sa pagtitinda ng pastel yung 15,000 a month. Saka paniguradong buhay na po tayo nun. Hindi na po tayo mapuputulan ng kuryente dahil makakabayad na po tayo buwan-buwan. Kapag ganito na po kalaking kinikita ko, hindi po ba magandang balita yun? Oo. Magandang balita nga yun pero may kumakalat kasing balita tungkol dyan sa sir mo eh. Ano po yun, Tay? Wala raw kasing tumataglatauhan dyan sa bahay ng sir mo. Sabi pa nga ng iba, yung mga nagiging tao raw niya, umuuwi ng tulala at wala na sa sarili. Bakit po kaya, Tay? Ano po kayang nangyayari? Yun nga hindi ko alam eh. Ayaw kasing sabihin ng mga naging tao ni sir mo kung anong meron sa bahay na pinagtatrabaho nila. Pero hindi natin alam. Baka may kababalaghan na nangyayari dyan sa bahay ng sir mo. Kababalaghan? Tay naman eh. Walang ganun. Aware po ako na medyo mahigpit nga yun si Sir at saka stricto. Baka yun ang hindi mataglan ng mga tauhan niya. Hindi natin sigurado anak. Kaya sinasabi ko sa iyo kung ano yung naranasan ng mga tao na nanggaling sa bahay ng Sir mo. Para makapag-ingat ka. Hindi yan, Tay. Saka kilala ko po yung ugali ng Sir kong yun. Alam ko na po kung paano siya pakikisamahan. Saka anak niyo po to. Palaban sa lahat ng hamon ng buhay at hindi magpapape kahit kanino. Kung ganun anak hindi kita hadlangan kung yun ang desisyon mo. Basta mag-iingat ka palagi at palagi ka magdadasal. Yun ang mabisang sandata natin. Opo, Tay. Sigurado po yun. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi na nga napigilan pa ni Lito ang kanyang anak dahil alam niyang desidido tong makatapos at maghanap buhay para sa kanilang mga gastusin sa bahay. Ipinag-aalala lamang niya na mangyari sa kanyang anak ang nangyari sa mga naging tauhan ni Sir Dan. Araw ng Sabado ay nag-impake na nga ito ng gamit dahil nung araw na yun din ito pinagsisimula sa trabaho. Inihatid pa ni Lito ang kanyang anak sa sakayan bago ito umalis ng bahay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo anak? Hindi na kita mapipigilan. Tay naman eh. Siyempre 100% sure na ako sa naging desisyon ko. Para din naman kasi ito sa ating lahat. Para sa pag-aaral namin ni Bunso. Sa mga gamot niyo po. Saka para sa mga gastusin sa bahay. At tinitiyak ko po, Tay, hindi po ko uuwing tulala at wala sa sarili. Dahil iingatan ko po ang sarili ko. Talagang napakabuti ng may kapal sa akin. At biniyayaan ako ng katulad mong anak na napakadeterminado at napakabait na bata. Patawarin mo ako anak ha. Kung sa edad mong yan
nagtatrabaho ko na kagad para sa pamilya natin. Imbis na ako dapat ang gumagawa niyan. Tay, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dahil alam ko naman po na kahit kailan, hindi kayo nagkulang. Kaya nga po, lalong po ang kaliwan yung paa dahil sa pagtatrabaho mo para sa amin ni Bunso. Ngayon naman po, ako naman po ang papalit sa lahat ng mga pagsasakripisyo na ginawa mo para sa amin. Napakabuti mo talaga, anak. Maraming salamat din sa iyo. O siya, sige. Ayun na ang tricycle na masasakyan. Sumakay ka na at baka mahuli ka pa sa unang araw mo sa trabaho. Opo, Tay. Pakisabi lang po kay Bunso na dadalhan ko siya ng pasalubong pag uwi ko. Sa katapusan po pala ang uwi ko sa bahay, Tay. Kasi kailangan ko manatili sa bahay nila sa loob ng 1 buwan. Oo, anak. Basta mag-iingat ka palagi, ha? At tatandaan mo yung bilin ko sa iyo na palagi ka magdadasal at hihingi ng gabay sa poong may kapal. Dalhin mo rin tong rosaryo. Yan ang mag-iingat sa iyo laban sa mga masasamang elemento. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. At maraming salamat po dito sa rosaryo. Kayo rin po ni Bunso. Mag-iingat kayo palagi. Oo naman, anak. Maaasahan mo yan. O siya, bumiyahe ka na. May biskwit niya sa bag mo kapag nagugutom ka. Opo, Tay. Salamat po. Niyakap ni Anjo ang ama bago tuluyang sumakay sa tricycle na nakaparada sa tapat niya. Sa pagkakataong yon, ay nakaramdam siya ng bigat ng dibdib. Dahil nun lamang siya mawawalay rito. Subalit para sa pangarap at sa mga pangangailangan ng pamilya nila, ay titiisin niya ang kirot na yon ng pangungulila. Samantala, pasado 10:00 na ng umaga nang makarating siya sa bahay ng kanyang guro na si Sir Dan. May kalakihan din ang bahay nito at merong malawak na hardin. Bumungad naman sa kanya ang maaliwalas na mukha ni Sir Dan na sinalubong agad siya pagkababa ng sasakyan at pinapasok sa loob ng bahay. Oh, Anjo. Buti nakarating ka na. Tamang-tama. Kakaluto pa lamang ng almusal. Kumain ka muna. Baba mo na muna ang mga gamit mo dyan. Opo, sir. Salamat po. Pagkalapag ng mga gamit, ay kaagad silang dumiretso sa kusina. Napansin ni Anjo ang isang binata na naghahain ng pagkain doon na tila batauhan din ni Sir Dan. May katandaan nito kumpara kay Anjo at nasa edad 30 anyos na marahil. Siya nga pala. May ipapakilala ko sa iyo. Siya si Lester. Kuya ng estudyante ko. Siya ang makakasama mo rito dahil parehas kayong stay-in. Kakarating lamang niya rito ng 1 linggo. Ah, Lester. Siya nga pala si Anjo. Estudyante ko ito nung grade 10. Napakasipag na bata niyan. Siya ang bumubuhay sa pamilya niya. Kinawayan lamang ni Lester si Anjo at binigyan ng isang maaliwalas na ngiti. Ginantihan din ito ni Anjo ng isang magiliw na pagngiti. Halata naman sa ekspresyon nila na magkakasundo sila sa presensya ng bawat isa. Samantala, habang kumakain ng 3 lalaki, ay sinasabi ni Sir Dan ang mga obligasyon na tuntunin ng 2 binata sa kanyang bahay. Si Lester siya ang nakatoka sa pag-aalaga ng mga aso at pagdidilig ng mga halaman. Siya rin ang magsisilbing gwardiya natin dito sa bahay. At ikaw naman, Anjo, ikaw ang nakatoka sa mga gawain dito sa bahay. Ikaw ba sanay naman sa mga gawaing bahay, no? Opo. Sa katunayan nga po ako po ang gumagawa ng lahat ng gawain sa aming bahay dahil hindi na makakilos ng maayos ang tatay ko dahil sa nangyari sa kanyang paa. Ah, ganun ba? Mabuti yan. Ang kailangan ko talaga ay sanay sa mga gawaing bahay. Dahil gabing-gabi na akong matapos ako sa trabaho. Dahil may part-time job din ako sa university. Minsan hindi na ako nakakapagluto dahil sa sobrang pagod. Sa umaga naman, maaga din akong gumigising. At kung itatanong nyo, tuwing weekends ay wala rin ako dito sa bahay dahil sa mga seminar na kailangan kong puntahan. Grabe, sir. Wala na po pala kayong halos pahinga. Ang sipag niyo naman po. Meron naman tuwing araw ng linggo. Pero wala rin ako rito sa bahay dahil sa apartment ng girlfriend ko ako tumutuloy. Ganun po pala. Kaya Anjo, dito ka na rin magstay every weekend. At bibigyan na lang kita ng 2 araw na day off kada katapusan. Ayos ba yun sa'yo? Opo sir, wala pong problema.
Siya, bilisan nyo na sa pagkain. At pagkatapos natin dito, ililibot kita sa buong kabahayan, Anjo. Pagkatapos nga nilang kumain, ay nilibot ni Anjo at ng kanyang Sir Dan ang buong kabahayan. Mag-isa lamang tong naninirahan sa bahay na yon. Subalit dahil sa laki ng bahay, ay tila ba kulang ang maghapon para matapos itong linisin. Ang huling silid na ipinakita ng lalaki ay ang basement, subalit hindi sila pumasok sa loob nun. Ito yung daan papunta sa basement. Pero hindi ko ito pinapakita sa iyo para puntahan mo. Dinala kita rito para sabihin sa iyo na privacy ng aming pamilya ang silid na ito. At hindi ito pwedeng pasukin ng kahit na sino. Sa oras na malaman kong pumasok ka rito, maaari kitang tanggalin sa trabaho. Maliwanag ba yon? Opo sir, masusunod po. O siya, pumunta ka muna sa silid mo para maayos mo mga gamit mo. At pagkatapos ay pwede ka na magsimula sa mga gawain mo rito. Ako naman ay aalis na at meron pa akong pupuntahan. Nang akmang hahakbang na si Anjo paalis sa lugar na yon, ay nakarinig siya ng mga kaluskos na nanggagaling sa basement. Agad na binalot ng kuryosidad ang binata dahil sa narinig na yon. At tila ba may tinatago sa loob nun ng kanyang sir. Siya kasi yung tipo ng tao na mahilig magtanong ukol sa maraming bagay. Gayunpaman, hindi na lamang siya nagtanong. Subalit tila yata napansin ng kanyang kasama ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maraming daga sa loob niyan. Kinakain kasi nila yung mga stock na papel na nakalagay doon. Ganun po ba? Mukhang delikado nga po palang pumasok dyan. Baka kainin ako ng maraming daga. Ay, nako. Mabiro ka talagang bata ka. O siya, bilisan mo na at marami ka pang gawain. Kaagad namang tumimo sa isip ni Anjo ang nararamdaman niya ukol sa basement na yon. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan ng kasama niyang si Lester, ay naisipan niya magtanong dito. Well, Lester, hindi ba sabi ni Sir Dan, isang linggo ka na raw dito? Sa ilang araw na pamamalagi mo rito, wala ka bang napansing kakaiba sa basement? Hindi ba sabi ni Sir Dan? Ayun yung wag na wag daw natin pupuntahan. Kasi privacy yun ang pamilya nila. Wala ka talagang kahit anong na-encounter sa lugar na yon? Di naman kasi ako pumupunta ron eh. Saka, ano mang meron doon, hindi na ako interesadong malaman. Bakit? May naramdaman ka bang kakaiba? Oo, Kuya Lester. May kakaiba talaga akong naramdaman sa loob nun. Kanina, nung tinuro sa akin ni Sir yung basement, may mga narinig akong kalusko sa loob nun. Baka kasi maraming daga sa loob nun. Yun nga rin ang sinabi ni Sir Dan sa akin. Marami daw daga sa loob ng basement. Pero kasi sa pagkakarinig ko, hindi yun basta kaluskos ng daga eh. Parang may tao sa loob. Sus, mahilig ka siguro manood ng mga horror, no? Saka, bakit naman magtatago ng tao si Sir dun sa loob ng basement? Yun ang hindi ko rin alam. At simula high school pa lamang ako, kilala ko na siya. Wala naman akong nababalitaan na kung anong masama tungkol sa kanya. Yun naman pala eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Saka, masyado ng late, no? Ang maigi pa, hugasan mo na yung mga pinagkainan natin. Saka matulog ka na rin, dahil maaga ka pa bukas. Oo, kuya. Sensya na. Ang likot kasi ng isip ko eh. Masyado akong curious. Ayos lang yan. Ganyan din ako nung una eh. Pero natutunan ko ng isa walang bahala. Dahil may mga bagay na hindi natin pwedeng malaman. Parte kasi yun sa ikabubuti natin. Sumang-ayon na lamang si Anjo sa tinurang yun ni Lester. Subalit may tanong sa isip niyang nagnanais na mapunan ng kasagutan. Pasado 12:00 na ng hating gabi ay hindi pa rin makatulog si Anjo. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa namamahay siya o dahil sa kuryosidad na bumabalot sa isip niya. Naisipan niyang bumangon at tangan ng flashlight ay naisipan niyang tumungo sa loob ng basement. Ang dilim naman masyado rito. Wala bang ilaw? Nakatayo pa lamang siya sa may pinto
ay naramdaman na niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo. Mahigpit ang pagkakandado ng pinto at meron itong lock. Alam niya ang kanyang amo lamang ang may hawak ng susi nito. Kaya gamit ang card at mga toothpick ay gagamitin niya ang alam niyang hack para mabuksan ito. Hahawakan pa lang ng binata ang doorknob ay nakarinig siya ng paghaluyhoy sa loob ng basement na nagpataas sa kanyang balahibo. May tao ba rito? Hindi nagpatangay ang binata sa nararamdamang takot. Nagpatuloy ang paghaluyhoy sa loob na lalong nagpalakas ng tibok ng puso ni Anjo. Gayunpaman, halos mapatalon si Anjo dahil sa panggugulat ni Lester na nasa likuran niya lamang pala. Nawala naman ang narinig niyang paghaluyhoy sa loob nito. Ah! Kuya Lester, anong ginagawa mo rito? Bakit gulat na gulat ka? Napansin ko kasi na wala ka sa silid natin, kaya hinanap ko ito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi kasi ako patulugin ng kuryosidad ko, kuya. Gusto ko lang naman malaman kung anong meron sa loob nito eh. Hoy Anjo, baka nakakalimutan mo kung anong sinabi ni Sir Dan sa'yo kanina. Privacy na nila ang lugar na ito. Kung may nararamdaman ka man nakakaiba sa basement ng ating amo, huwag mo na lang pansinin at huwag mo nang panghimasukan. Kulit-kulit ko rin talaga bata ka no? Kuya, kanina may narinig akong haluy-huy sa loob ng basement. Sa tingin ko, may tao sa loob nito. Talaga? Oo kuya, malakas ang kutob ko na meron talagang kakaiba rito. Ay, Anjo, makinig ka ha. Alam kong bata ka pa at wala ka pang masyadong karanasan sa mga ganito. Pero may mga bagay na hindi talaga natin maaaring pakialaman. Kung may tinatago man dito si Sir Dan, ay hayaan na lamang natin. Nakinig naman si Anjo sa sinabing yun ni Lester at bumalik na lang ito sa kanyang kwarto. Mabuti na lamang at hindi sila narinig ng kanilang amo ng mga oras na yon. Isang araw, nang pumasok sa paaralan si Anjo, ay meron siyang nasagap na balita tungkol sa kanyang amo na si Sir Dan. Ang balitang ito ay nagpadagdag sa nararamdaman niyang misteryo ukol sa basement sa bahay nito. Pag-uwi niya galing sa paaralan, kaagad niyang ibinahagi kay Lester ang kanyang nabalitaan. Kuya Lester, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Kanina kasi, nung break time namin, may napag-usapan yung mga classmate ko tungkol kay Sir Dan. Ano daw meron kay Sir Dan? Nakapatero ng tao yung tatay ni Sir Dan. At hanggang ngayon, hindi pa raw ito nahuhuli ng mga pulis dahil nagtatago raw to. Oo. Nabalitaan ko nga yun. Ang sabi ng mga tao, malala daw ang ginawa ng tatay ni Sir Dan dun sa taong pinatay niya. Winakwak daw ang buong katawan. Pagkatapos, ay parang damit na isinampay sa puno. Hindi na raw tumakita dahil nakapagtago raw ito. Pagkatapos nun, wala na rin akong iba pang alam na balita. Dahil parang bula na naglaho ang isyong yun. Ito ay dahil iniingatan ni Sir Dan ang kanyang dignidad bilang isang guro. Kaya tila ba itinatago rin ito ang iba pang mga impormasyon tungkol sa kanyang ama. Matagal na po bang nangyari yun? Ay nako Anjo, napakatagal na. High school pa noon si Sir Dan. Tapos ako naman, nasa elementarya pa lamang. Bali-balita yan noon. Palibasa si Sir Dan ay isang kilalang guro sa ating paaralan. May nakapagsabi pa na hindi raw totoo yun at chismis lamang. Teka, bakit nga ba biglang naging interesado ang mga kaklase mo at hinalungkat pa ang balitang yun? Napag-usapan lang namin yung mga dark secret ng mga naging guro namin. Tapos nagkataon na isa sa mga kaklase ko, alam yung balitang yun. Dahil kakilala nila yung napatay ng ama ni Sir Dan. Ikaw, bakit mukhang interesado ka rin dun? Hindi kasi mawala sa isip ko yung narinig ko kahapon doon sa basement. Tila ba haluy-huy siya ng isang matandang tao na natuyo na ang boses. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gumagawa ito ng ganong ingay sa loob yun. Baka naman namamali ka ng pakinig. Baka tulog to ng daga. O kung ano pa man na hayop na meron sa basement na yun. O baka guni-guni mo lang yun. Mahilig ka ba sa mga dark na movie?
Imposible. Alam ko na totoo yung narinig ko at hindi ito gawa-gawa lamang. Kung ganon, iniisip mo ba na yung tatay ni Sir Dan, yung nagtatago sa loob ng basement? Parang gano'n na nga. Ay nako, talagang hindi ka naikinig eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala tayong karapatang manghimasok sa buhay ng iba. Saka kung totoo man yung hinala mo, makakapag-ingat naman tayo hanggat hindi natin nalalaman yung lihim na mayroon sa lugar na yun. Lihim? Na meron sa lugar na yon? Ano pinag-uusapan nyo? Wala po sir, pinag-uusapan lang po namin yung tungkol sa paborito namin palabas. Yung palabas po ni Coco Martin, sir. Nanonood po ba kayo nun? Siyempre hindi. Alam niyo naman na wala akong panahon sa mga ganun eh. Siya nga pala. Umiinom ka ba, Lester? May mga dala akong alak at pulutan rito. Masyadong stressful ang araw na ito eh. Kaya gusto ko lang munang magliwaliw. Siyempre hindi ako tatanggi dyan sir. Sir. Pwede ba akong sumama? Umiinom ka? Opo, sir. Kaunti lang naman po. Huwag sobra ha. Estudyante ka pa. Opo, sir. Matitiyak ko po sa inyo. Sa may maliit na kubong malapit sa hardin nila na pagpasyahang uminom. Ngayong kaharap na ni Anjo ang kanyang Sir Dan, ay lalong lumakas ang lukso ng kanyang kuryosidad at tila ba nais niyang magtanong ng personal na bagay dito. Napansin kasi niya na pahaba ng pahaba ang usapan ni Dan at Lester habang tumatagal ang inuman. Naisip niya na mukhang matatanong niya to ukol sa mga personal na bagay. Nang makatsamba ng timing, ay akmang magtatanong na sana si Anjo, subalit naunahan siya nito. Anjo, paano pala ang tatay mo ngayon na hindi ka nakakauwi sa inyo? May tumutulong ba sa kanya sa mga gawaing bahay? Tinutulungan naman po siya ni tita, na malapit lang naman po sa amin ang bahay. Sa tingin ko po, palagi siyang naglalagi sa bahay namin ngayon dahil alam niyang wala ako sa bahay. Ang swerte ng tatay mo sa'yo. Alam ko na proud siya sa'yo dahil nagsusumikap ka. Pagpatuloy mo lang yan ha. Malayong mararating mo. Opo sir, salamat po. Sir, pwede po ba ako magtanong? O ano yun? Huwag mo nang babali ha. Wala pa akong pasahod. Ano ba yun, Anjo? Nasaan po pala ang tatay niyo? Hindi mo ba nabalitaan? Matagal nang patay ang tatay ko. High school pa lamang ako. Wala na siya. Namatay siya sa isang aksidente. Ganun po ba? Bakit mo pala natanong? Dahil ba sa mga bali-balita? Opo. Naku-curious lang po ako. Huwag niyo po sanang mamasamay ng pagtatanong ko. Huwag kang maniniwala ron. Gawa-gawa lamang yun ng mga taong may galit sa tatay ko. Imposible pati yung sinasabi nila. Isang marangal na taong aking tatay at hindi niya makakayang pumatay ng tao. Ganun po ba? Pasensya na po sa tanong kung masyadong personal. Walang problema. Alam kong matalino kang bata, Anjo, at mahilig kang magtanong tungkol sa mga bagay-bagay. Pasado 12:00 ng hating gabi nang matapos ang pag-iinuman nilang tatlo. Dahil sa kalasingan ay nakatulog na ang mga ito sa kubo. Tanging si Anjo lamang ang bukod tanging gising dahil hindi naman siya tinablan ng alak. Kakaunti lang kasing ininom niya kumpara sa dalawang kasama niya. Naisipan na lamang niya na maglaro ng Mobile Legend habang nagpapaantok. Maya-maya, may narinig siyang isang malakas na pagsigaw sa hindi kalayuan. Ano kaya yun? Nakakakilabot naman ang tulog na yun. Itong dalawang to, tuloy lamang ang tulog. Tila ko lamang nakakarinig nun ah. Naulit muli ang malakas na sigaw na yon. Nahihintakutan na si Anjo ng mga oras na yon. Pinakiramdaman niya ng mabuti hanggang sa mapagtanto niya na ang pinanggagalingan ng malakas na sigaw na yon ay sa ibabang bahagi ng bahay ni Sir Dan. Sabi ko na nga be, may mali talaga sa bahay na ito ni Sir Dan. Oras na siguro para malaman ko kung anong meron sa basement.
Bagamat nangangatog ang tuhod ay buong tapang na humakbang ang mga paa ni Anjo patungo sa basement. Hindi siya sigurado kung anong klaseng nilalang ang masusumpungan niya rito. Subalit alam niya na hindi siya patatahimikin ng kanyang mga kuryosidad. Pagtapak niya sa may pinto noon, ay nakarinig siya ng isang napakalakas na pag-alulong na nanggagaling sa loob. Ang kaninang naririnig niyang pagsigaw ay napalitan ng pag-alulong. Nakakatakot yon, at tila ba boses ito ng isang halimaw. Natumba naman mula sa pagkakatayo si Anjo dahil sa labis na pagkagulantang. Ano yun? Diyos ko po. Nakakatakot naman ang alulong na yun. Mga ilang sandali pa, kuyumang palad na sumilip ang binata sa siwang na malapit sa may pinto upang masaksihan ang nagaganap sa loob nun. Laking gulat niya nang makita ang isang bolang kristal na aandap-andap sa dilim. Pinagmasdan pa niya ito ng maigi at natuklasan niya na ang kanyang nakita ay mata ng isang nilalang. Kaagad namang tumalilis ng takbo ang gulat na binata dahil sa kanyang nakita. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari dahil nawala na siya ng malay. Kinabukasan, nagising na lamang siya sa loob ng kanyang silid at si Lester ang bumungad sa kanyang paningin. Oh, Anjo, gising ka na pala. Ano ba nangyari sa'yo kagabi? Nakita ka lang namin na walang malay sa may hagdan, napapuntang basement. Kuya Lester, may nakita ako kagabi sa loob ng basement. Oo, tama. May aswang sa loob ng basement. Aswang? Ano ba pinagsasabi mo? Lasing ka na kagabi, kaya kung ano nung nakikita mo. Kuya, alam mong hindi ako masyadong uminom kagabi. At nakatitiyak ako na totoong nakita ko sa loob ng basement. Kagyat namang naputol ang pag-uusap ng dalawang binata nang biglang dumating si Dan. Anjo, pwede ba tayo mag-usap? Para saan po, sir? Basta, lumabas ka muna dyan. Mag-usap tayo. Agad namang sumunod si Anjo sa kanyang amo. Napansin niyang madilim ang anyo nito. Nanggaling ka sa basement kagabi nung nawala ka sa kubo? Hindi po, sir. Galing po ako sa CR kagabi. Nag-CR po ako. Narinig kong pinag-uusapan niyo ni Lester kanina. Nanggaling ka sa basement at huwag mo na itong itanggi. Opo. Sir, sorry po. May nakita ka ba? May nakita po akong kakaibang mata ng isang nilalang nang sumilip ako sa siwang. Tapos may naririnig po akong malakas na pag-alulong. Yun lang naman po, sir. Anjo, makinig ka. Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang natuklasan mo, ha? Pag nangyari yon, hindi kita mapapatawad. Maliwanag ba? Opo, sir. Pananatilihin ko po yun bilang isang sikreto. Good. Buti naman at madali kang kausap. Lalo namang bumigat ang pakiramdam ni Anjo matapos ang insidenteng yon. Ilang gabi na rin siyang binubulabog ng mga pagsigaw mula sa basement at ang masama nito, hindi siya nakakatulog dahil sa tuwing natutulog siya, ay nakakaranas siyang bangungutin. Hindi pa man umaabot ng katapusan ng buwan, ay napagpasyahan niyang magpaalam na sa amo niya upang umuwi muna saglit sa kanila. Sir, magpapaalam po muna sana ako na uuwi muna ako sa bahay namin. O bakit? Malayo pa ang katapusan, ha? May emergency po kasi sa bahay at kailangan po akong umuwi. Kailan ang balik mo? Baka po 1 week po ako doon sa amin. Chat ko po kagad sa inyo, sir, kapag babalik na po ako. Sige, Anjo. Tandaan mo yung pinag-usapan natin, ha? Huwag na huwag kong malalaman na may nakarating na balita sa akin na ipinagkalat mo yung nakita mo. Opo, sir. Makakaasa po kayo. Matapos makapagpaalam ay kaagad na nag-impake ng gamit si Anjo. Nakita naman ni Lester ang pag-iimpake niya. Ganun na lamang ang pagtataka nito dahil hindi pa nito alam na balak niyang umuwi sa kanila. Uy, Anjo, uwi ka? Oo, Kuya Lester. Simula kasi nung may nakita ko sa basement,
hindi na ako makatulog ng maayos. Palagi na lang ako may naririnig na pagsigaw. At kapag natutulog naman ako, madalas akong binabangungot. Subukan ko rin maghanap ng ibang trabaho habang nasa amin. Mukha kasing hindi ko na kayang tumagal dito eh. Alam na ba yan ni Sir Dan? Oo kuya, kaso hindi ko masabi yung mga nararanasan ko. Mukha kasing hindi ko siya makakausap tungkol dun eh. Anong sinabi niya nung sinabi mo na may nakita ka sa loob ng basement? Sinabi niya lang sa akin na huwag ko raw sasabihin kahit kanino yung nakita ko. Grabe naman. Mukhang sensitibo nga yung tinatago niya sa loob ng basement ah. Gayon pa man, kung lilipat ka nga ng ibang trabaho, magsabi ka na rin kay Sir Dan. Oo kuya, hindi pa naman ako sure kung makakahanap ako eh. Hindi rin kasi ako pwedeng mawala ng trabaho. Dahil sa akin lamang umaasa ang tatay ko at ang bunsong kapatid ko. Kaya kinukonsidera ko pa rin na bumalik dito kapag wala akong nahanap na trabaho. Saka sayang din talaga eh. Kasi yung kikitain ko rito, hindi ko rin yun kikitain sa pagtitinda. Titiisin ko na lamang kung ano man yung nararanasan ko rito kung sakali. Oo nga pala kuya, tapos na ako sa pag-iimpake. Una na ako ha. Ingat ka palagi, Anjo ha. Nakasave naman sa'yo yung number ko. I-text mo lang ako kapag may kailangan ka. Oo kuya, salamat. Nakauwi na nga si Anjo sa kanilang bahay. Tila ba nawala ang makapal na tinik na nakadagan sa kanyang puso noong mga panahon na yun. Nagmistula kasing isang bangungot ang ilang araw na pananatili niya sa bahay na yun ng kanyang dating guro. Desidido na rin siyang lisanin to kung sakaling may iba pang darating na oportunidad sa kanya. Gayunpaman, tila yata hinahadlangan siya ng tadhana. Dahil pag-uwi niya ay may bumungad sa kanya na isang masamang balita. Tay, ano po nangyari kay Bunso? May pneumonia ang kapatid mo, anak. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin, Tay? Mag-isa lamang po ba kayo nagsugod kay Bunso dito sa ospital? Ayaw naman kasi kitang abalahin, anak, dahil nasa trabaho ka. At bukod pa nga ron, nag-aaral ka pa. Kasama ko naman ang tiya miling mo rito. Sa katunayan naghahalili pa nga kami sa pagbabantay sa kapatid mo. Ilang araw na po ba kayo dito sa ospital, Tay? Magdadalawang linggo na, anak. Sa katunayan nga dapat kahapon pa lumabas sa ospital ang kapatid mo. Ang kaso lang, hindi pa sapat ang naipon kong pera para ipambayad sa bills. Sa pagkakataong yon ay tila ba nalaglag ang puso ni Anjo dahil sa mga narinig. Nilagay siya nito sa isang masikip na sitwasyon na kung saan wala siyang choice kundi manatili sa bahay ni Sir Dan na pinagtatrabahuhan niya. Siya kasi yung tipo ng tao na hahamakin ng lahat para sa pamilya. Sige po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Magka-cash advance po kay Sir Dan para may pambayad tayo sa ospital. Dahil sa pangyayaring yun, ay hindi na nga nakakalahating araw pa si Anjo sa kanilang bahay. Kaagad din siyang bumalik sa bahay ng kanyang amo. Nagulat naman si Lester sa agarang pagbalik na yun ni Anjo. Oh, bakit bumalik ka kaagad? Na-ospital yung kapatid ko. Kailangan ko mag-cash advance kay Sir Dan para may pambayad sa ospital. Ibig sabihin, mananatili ka na rito dahil nag-cash advance ka. Ganun na nga. Wala naman kasi akong magagawa dahil hindi makakalabas ng ospital ang aking kapatid kapag nagpadala ako sa takot. Wala na naman kaming iba pang mahihinga ng tulong eh. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, ay bigla naman dumating si Sir Dan na nagtataka rin sa biglaang pagbalik ni Anjo. Oh, Anjo, bakit bumalik ka kagad? May nangyari po kasi sa kapatid ko, sir. Na-ospital po. Bumalik ka ba rito para mag-cash advance? Opo, sir. Sana po. Hindi po kasi makakalabas ng ospital ang kapatid ko dahil walang-wala kaming pambayad sa mga bills. Walang problema sa akin, iho. Magsabi lang kayo sa akin kapag may mga problema kayong ganyan. Naiintindihan ko kayo. Maraming salamat po, sir. Laking pasasalamat naman ni Anjo sa kanyang dating guro dahil pinayagan siya nito agad na mag-cash advance. Kaya lang,
Batid din ni Anjo na lalo siyang walang choice kundi manatili doon at magtrabaho dahil mas lalong nakakaya sa boss niya kung magre-resign siya. Gayunpaman, ang masalimuot na pangyayari sa basement ay muling naulit. Anjo, may ginagawa ka ba? May papakuha sana ako sa iyo eh. Ano ba yun, kuya? Pwede bang paikulan dog food dun sa imbakan? Malapit sa papuntang basement. Hindi ko kasi pwedeng iwalan yung isang aso dito sa labas ng kulungan. Pinapalakad ko muna. Kasi alam mo na, sabi ni boss may mga tao raw na nagnanakaw ng aso rito. Sige, kuya. Walang problema. Kaagad na tumalima si Anjo sa inutos na yun ni Lester. Kaya lang ay medyo nakakaramdam siya ng pag-aatubili dahil sa nasaksihan niya sa basement nung isang araw. Gayunpaman, nilakasan na lamang niya kanyang loob dahil ayaw niyang lamunin siya ng takot. Batid niyang kapag nangyari yun, ay maiisipan na naman niyang umuwi gayong kailangan ng pamilya niya ng pera. Nakatayo pa lamang siya sa may malapit sa basement, ay nangangatog na ang tuhod niya. Lalo niya itong naramdaman nung may lalaking tila ba nagsalita sa loob ng basement. Alam kong may tao sa labas. Tulungan mo akong makalis dito. Sino po kayo? Tulungan mo ako rito, iho. Nagugutom ako. Sino po kayo? Anong ginagawa niyo sa loob ng basement? Hoy, Anjo! Bakit ba ang tagal mo? At sino bang kausap mo dyan? Kaagad namang nahimasmasan si Anjo nang biglang dumating si Lester. Natigilan na rin ang kaninang nagsasalita sa loob ng basement. Wala. Lumabas na tayo rito. Pagkatapos ng insidenteng yun ay bumalik na sila sa kanilang gawain. Napansin naman ni Lester ang pananahimik ni Anjo at nakatulala ito sa kawalan na tila ba sobrang lalim ng iniisip habang naghihiwa ng sibuyas sa kusina. Hoy, Anjo! May hiwa na yung daliri mo. Ba't sobrang lalim yata ang iniisip mo? Kuya Lester, nandiyan ka pala. Pumasok ako rito para uminom ng tubig. Nakakapagod kasi magtabas ng damo eh. Tapos naabutan kita, tulala dyan. Hindi kasi mawala sa isip ko yung narinig ko kanina. Ano ba yung narinig mo kanina ha? Sa basement na naman ba? Meron akong narinig na pagtawag sa basement eh. Ang boses niya, ang matandang lalaki. Ay anong sabi niya? Humingi siya ng tulong, kuya. Sabi niya, palabasin ko daw siya doon. Ibig sabihin, may taong nakakulong sa loob ng basement? Parang gano'n na nga. Tapos humingi pa siya ng tulong sa akin para makalabas doon. Ang tanong bakit kaya napunta siya ron? Hindi ko nga rin alam eh. Mabuti pa. Sumama ka sa akin, kuya. Saan na naman? Sa kwarto ni Sir Dan. Pinuntahan ng dalawa ang kwarto ni Sir Dan na nasa ikalawang palapag pa ng bahay. Mabuti na lamang at hindi nakalak ang silid na yon. Nililinis kasi yon ni Anjo tuwing umaga. Ay, ang professional naman ang kwarto ni Sir. Puro mga papeles at libro ang nakalagay. Anong gagawin natin rito? Ang hina mo naman makapick up, kuya. Nandito tayo para maghanap ng ebidensya sa kwarto ni Sir. Kahit anong klaseng ebidensya na magtutugma kung anong ginawa niya doon sa basement. Umaasa ka na may mahanap ka ritong ebidensya na may tinago nga si Sir sa loob ng basement? Oo, kuya. Parang gano'n na nga. Uy, may nakita ako. Ano yun, kuya? Charan! Hindi ko akalain na fanboy pala si Sir. May mga poster siya ni Coco Martin at Piolo Pascual. Akala ko naman may nakita ka ng ebidensya eh. Eto, may nakita na ako. Mukha ni Ivana Alawi. Akalain mo yun? May pagkapusong bata rin pala si Sir. Akala ko kasi palagi siyang seryoso. Nung inuman nga natin puro filosofiya ang gustong pag-usapan. Parang bata naman tong si kuya oh. Inuuno pa yung mga ganun eh. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahalungkat ng mga gamit na naroon.
Hanggang sa nakita ni Anjo ang isang graduation picture ni Sir Dan kasama ang isang matandang lalaki. Kuya! Kuya Lester! May nakita ako! Oh, ano yun? Ano yung nakita mo? Graduation picture ni Sir. Mukhang tatay niyo tong kasama niya. Patingin niya. Eto kuya. Mukha ngang ito nga ang tatay niya. Itong lalaki rin to, ang kasama niya sa mga picture niya nung bata pa siya. Tama! Tatay niya nga ito. Tanda mo ba yung bali-balita na nagtatago yung tatay niya? Oo, pero hindi pa rin tumatibay na ebidensya. Paano tayo makakasiguro na tatay niya nga yung nasa loob ng basement? Maya-maya'y biglang nakarinig ng mga yabag ang dalawang binata. Palapit yon ng palapit sa silid na kinaroroonan nila. Anjo, nadidinig mo ba yun? Oo, may taong paparating sa loob ng silid. Baka si Sir Dan yun. Kailangan natin magtago. Dahil sa mga yabag na papalapit sa kanila ay kaagad na nagtago sa ilalim ng kamang dalawa. Natatakot kasi silang mahuli ni Sir Dan sa loob ng kwarto nito. Kaagad namang pumasok sa loob ng kwarto si Sir Dan at meron itong kausap sa phone. Napakinggan naman ito ng dalawa na nooy nagtatago sa ilalim. Actually, hindi ko pa rin siya hinahayaan makalabas ng basement. Anong pinapakain sa kanya? Araw-araw ko siya dinadala ng gulay sa loob ng basement. Hindi, kailangan niya ng gulay. Saka sa tingin ko, nasasanay na naman siyang puro mga lamang ugat at daon-daon lamang ang kinakain niya. Hindi ko alam kung kailan ko siya pakakawalan sa loob ng basement. Oo, mas maigi pa nga na doon na siya mamatay. Pues, para ko na rin naman siyang pinatay nung ikinulong ko siya sa loob ng basement. O sige, matutulog na rin naman ako eh. Sobrang pagod ako ngayon. Paalam. Tawag ka ulit sa susunod. Hinintay muna nung dalawa na makatulog ang boss nila bago makaalis sa ilalim ng kama. Nung naramdaman nila na humihilik na ito, ay saka sila lumabas doon at umalis sa loob ng kwarto. Bumalik sila sa kusina upang maghanda na ng pagkain sa lamesa. Will Lester, nadinig mo ba yung pinag-uusapan nila sa phone? Confirm. May tinatago nga sila sa loob ng basement. Naniniwala na ako sa iyo, Anjo. Pero ano kaya ang dahilan? Bakit kailangan niya itong tago sa loob ng basement? Yun ang hindi ko rin alam. Kailangan natin magmatsyag sa kilos si Sir Dan. Hindi natin alam kung anong tinatago ni Sir sa atin at kung bakit may tinatago siya sa loob ng basement. Dahil sa isang revelasyon na nalaman ni na Anjo at Lester, ay naging mapagmatsyag sila sa kilos ng kanilang amo. Dumating pa nga sa puntong inaabangan nila kung kailan ito maghahatid ng pagkain sa loob ng basement. Sa kabila ng ginagawa nilang yun, ay walang napala ang dalawa. Hindi nila kailanman nahuli si Sir Dan na naghahatid ng pagkain sa loob ng basement. Ang tagal-tagal na natin nagmamatsyag sa basement. Wala naman tayong napala eh. Tila ba iniiwasan ni Sir na magkaroon tayo ng clue sa kung ano yung tinatago niya sa loob ng basement? Paano kung pumasok na lang kaya tayo sa loob ng basement? Magandang ideya yan. Pero kailangan natin gawin yon sa araw ng linggo na kung saan wala si Sir Dan para hindi niya tayo mahuli. Tama. Tayo na mismong tutuklas sa misteryo na meron sa loob ng basement para naman matapos na ang pagtatanong natin. Nung araw ng linggo, ay buo na ang desisyon ng dalawa na pumasok sa loob ng basement upang tuklasin kung anong misteryong tinatago ng kanilang amo rito. Hinintay muna nila na makaalis ng bahay si Sir Dan dahil nagkataon nung araw na yon ay pupunta ito sa apartment ng girlfriend niya. Will Lester, handa ka na ba? Oo, mas handa pa sa handa. Kung anumang makita natin dyan, ay isang kamao ko lamang yun. Ay nako, kahit kailan talaga, patawa ka. Nagdahan-dahan lamang ang dalawa sa paglakad sa daan patungong basement. Iniingatan kasi nila na huwag mabulabog ang kung anong nilalang na meron doon. Mahirap na baka kasi masira pa ang plano nila. Nahirapan sila sa pagbubukas ng pinto. Inabot pa nga sila ng 1 oras sa pagbubukas noon. Itutuloy pa ba natin to?
Hindi yata natin to kayang buksan eh. Alam ko na, yung susi, nasa kwarto ni Sir Dan. Maiwan muna kita rito, tapos hahanapin ko yung susi. Kaagad namang tumalilis ng takbo si Anjo sa kwarto ng kanyang amo. Dali-dali niyang hinanap sa mga kabinet nito ang susi. Ay, nasaan kaya rito yung susi? Ay, nako. Ang mabuti pa, dadaling ko na lang lahat ang susing to. Bumalik siyang muli sa harap ng basement kung saan naghihintay si Lester. Tumagal pa sila ng isa pang oras sa pagbubukas ng pinto dahil sa dami ng susing dinala ni Anjo doon. Pasado 4:00 na ng hapon na mabuksan nila ang lock ng basement. Gayunpaman ay nahirapan silang buksan ang pinto dahil napakabigat nito at gawa sa matigas na bakal. Samantala, hindi isang halimaw o isang nakakatakot na nilalang ang bumungad sa kanilang harapan, kundi isang nakakaawang matanda na butot balat na sa kapayatan. Meron itong mahabang balbas at puting-puti na ang buhok nito. Sino kayo? Kayo ba ang makakapagpalabas sa akin sa silid na ito? Sino po kayo? Bakit po kayo nandito sa loob ng basement? Ako ang tatay ni Dan. Ikinulong niya ako rito sa loob ng basement. 15 taon na ang nakakalipas. Tanging mga kamote, patatas at mga talbos lamang ang kinakain ko rito. Hindi na rin ako nasisinaga ng araw. Kaya nanghihina ng aking katawan. Gusto ko lang makalabas dito. Ano po bang dahilan? Bakit kayo ikinulong ng anak niyo rito? Dahil ikinahihiya niya ako bilang ama niya. Hindi niya matanggap ang pagkatao ko bilang tatay niya. Kinahihiya niya ako sa mga kaibigan niya at mga kasamahan niya. Kung magkagayon ho, kayo lang po bang narito sa basement? Wala po kayong kasama rito? Tama ka. Mag-isa lamang ako sa loob ng basement. Wala akong kasama rito. Paano niyo po ipapaliwanag yung kakaibang mata na nakita ko rito nung minsang sumilip ako rito? Dahil maraming stuffed toy dito. Baka yung nakita mo ay isa sa mga laruang narito na may nakakatakot na mata. Saka yung katabi ng pinto ay aparato na pinapatungan ng mga stuffed toy. Kaya baka yun ang nakita mo rito. Itinuro ng matanda ang aparato sa may tabi ng pinto. Kaagad naman nakita ni Anjo ang mata ng stuffed toy na katulad ng mata na nakita niya noong nakaraang gabi. Naniniwala na po ako. Baka nga po, ayun yung nakita ko nung nakaraang gabi. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako masamang nilalag. Ako ay isang hamak na matanda lamang na nagnanais na makalaya sa lugar na ito. Pagod na akong manatili rito. Gusto kong makita ang paligid sa labas at mabuhay bilang normal katulad niyo. Sa aking anak kayo huwag magtiwala dahil marami pa kayong hindi alam sa kanyang pagkatao. Hindi pa rin po namin kayo pwedeng pakawalan dito nang hindi alam ni Sir Dan. Pero wag po kayo mag-alala. Kakausapin po namin ang anak nyo. Pagkasabi ni Anjo noon ay bigla silang nakarinig ng mga yabag ng paa patungo sa lugar na yon. Kaagad naman lumabas ng basement ng dalawa at nagmamadaling nagtago sa isang aparador na malapit doon. Naisipan pala ni Sir Dan na umuwi dahil paalis ang girlfriend nito sa apartment. Napansin kaagad nito na nakaawang ang pinto ng basement kaya naghinala ito na pumasok sila sa loob nun. Sa hindi inaasahang pagkakataon
ay nahuli sila nitong nagtatago. Anong ginagawa niyo riyan? Huwag niyong sabihin. Sorry po, sir. Nalaman ni Dan ang ginawa ng dalawa sa basement kaya pinagsabihan niya ang mga ito. Isang linggong kaltas ang inyong sahod at bawal kayo mag-day off tuwing katapusan. Yan ang parusa sa ginawa niyo. Pero sir, parang sobra naman po yata yung 1 linggong sahod na kaltas. Kailangan po ng pamilya ko ng pera para sa mga gastusin. Kung ganon, huwag na huwag kayong pupunta sa basement. Hindi ba pinagbawalan ko na kayo noon pa? Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto niyong pumunta sa loob ng basement. Pero bakit niyo po ikinulong ang tatay niyo sa loob ng basement sa loob ng mahabang panahon? 15 years? Sobrang payat po niya at puro gulay lamang po kinakain niya sa loob ng mahabang panahon. Walang sinag ng araw at walang kausap na tao. Bakit niyo po ginawa yun sa tatay niyo? Teka, kumalma muna kayo. Una sa lahat, hindi ko maaaring sabihin sa inyo ang dahilan. Dahil baka magulo ang inyong isip, okay? Pangalawa, bawal na kayong pumunta sa loob ng basement. Dahil ngayong nakita na kayo ng tatay ko, mas delikado na ang inyong buhay. Anong ibig niyo pong sabihin? Sa ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero nakikiusap ako na sundin niyo ang sinasabi ko. Dahil para din naman ito sa kabutihan niyo. Naguluhan ng dalawa sa sinabi ni Sir Dan dahil tila napakalabo ng sinabi nito. Ito ang naging laman ng kanilang isip kinagabihan habang nakahiga sila sa kanilang kwarto. Ang weird ni Sir Dan. Bakit naman tayo mamamatay? Ngayong may liligtas nga natin ang tatay niya mula sa pagtatago niya. Di ko rin maintindihan eh. Pero kanina, habang kausap ko yung matandang ama ni Sir Dan, nakaramdam ako ng awa. Biruin mo, 15 years siyang tinago doon dahil lamang sa kadahilanan na ikinahihiya siya ng sarili niyang anak. Tapos, puro gulay lamang ang kinakain niya doon. Pero di ba nakakarinig ka noon ng mga alulong at pagsigaw mula doon sa loob ng basement? Hindi ka naman natatakot? Yun ang naging dahilan ng aking takot. At hindi ko pa nga ito halos ipagkatulog noon. Pero nang makita ko ng harapan ng taong gumagawa ng ingay, nawala na yung takot ko. Posible nagkaroon na rin siya ng sakit sa pag-iisip dahil sa katandaan at dahil na rin sa naging sitwasyon niya. Hindi ba nakaka-alarma yun? Kung magkaganon, kailangan natin magawa ng paraan na makaalis si tatay sa loob ng basement. Ang naiisip nilang yon na nagdala sa kanila pabalik sa basement. Tamang-tama naman 2 araw na mawawala sa bahay ang kanilang amo. Magagawa nilang anumang bagay na gusto nilang gawin. Nang makapasok sila sa loob, ay tinanggal nila ang posas na nakalagay sa kamay ng matanda. Malaya na po kayo, tay. Makakakain na po kayo ng anumang pagkain na gusto niyong kainin. Maraming salamat mga iho. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Hayaan nyo. Pagganap na malaya na ako at nakabalik na uli ako sa paghahanap buhay, makakabayad din ako sa inyo. Wala po yun, tay. Hindi niyo po kami kailangang bayaran. Kalas na po ang inyong tali. Pwede na po kayong tumayo. Kaagad na tumayo mula sa pagkakaupo ang matanda at humakbang patungo sa labas ng basement. Agad nitong niyakap ang sarili na matagal din niyang hindi naranasan. Maraming salamat talaga sa inyo mga iho. Matagal ko itong pinangarap. Hindi ko na nga alam kung anong itsura ng aking bahay. Deserve niyo po yan, Manong. Hindi na po namin kayo hahayaan mapuntang muli sa lugar na to. Pagkatapos nitong makalabas sa loob ng basement ay pinagluto ito ng masarap na pagkain ng 2 binata. Tinulungan din nila itong maglinis ng katawan pagkatapos ay pinasyal sa labas ng bahay. Ganun na lamang ang pagkagalak ng matanda dahil sa kabutihang ginawa sa kanya ng mga ito. Napakabait yung mga bata.
Sigurado kong proud sa inyo, mga magulang nyo. Opo naman. Proud din po kami sa mga magulang namin dahil pinalaki kaming mabuting tao. Mang Kepweng, gusto niyo po bang sumakay sa motorsiklo? Tapos, libutin natin ang buong barangay? Oo naman. Gusto kong gawin yan. Dahil matagal na rin ang huli ako sumakay sa isang sasakyan. Sakay ng motorsiklo ay nilibot ng 2 binatang matanda sa buong barangay. Pinagtitinginan naman sila ng mga tao subalit baliwala lamang yun sa kanila. Nang makaramdam sila ng pagod ay umuwi na rin sila sa bahay. Kaagad naman nakatulog ang 2 dahil sa matinding pagod habang si Mang Kepweng ay nanonood ng TV sa sala. Pasado 12:00 nang maalimpungatan si Anjo mula sa malalim na pagkakatulog nang makarinig ito ng isang malakas na pagsigaw na nanggagaling sa labas ng bahay. Hoy, Kuya Lester, gising! Gising! Bakit? Ano na naman ba yun? May nadidinig akong sumisigaw. Ha? Saan? Talasin mong mabuti ang pandinig mo. Oo nga, may sumisigaw. Tara, puntahan natin. Wag na, baka kung ano pa yan eh. Baka kung mapano ka pa. Hindi yan kuya, huwag ka mag-alala. Kahit nag-aalangan ay sumunod pa rin si Lester sa kagustuhan ni Anjo. Bago sila lumabas ay dinaanan muna nilang sala kung saan nanonood ng TV si Mang Kepweng. Pero wala na ito roon. Hindi ba sabi ni Mang Kepweng, dito raw siya matutulog sa sala? Iniwan pa nga niyang bukas ang TV. Hayaan mo na, baka nagsisira lamang yon. Babalik yun dito. Habang naglalakad palabas ng bahay ay naririnig pa rin ng 2 lalaki ang malalakas na sigaw. Nang makarating sila sa hardin, ay ganun na lamang ang kanilang pagkabigla sa kanilang nakita. Kung kaya't napatago na lamang sila sa likod ng isang malaking drum na naroon. Sa di kalayuan ay nakita nilang isang lalaki na unti-unting nagpapalit ng anyo. Humahaba ang mga kuko nito at napapalibutan ng balahibo ang buong katawan nito. Sa kanilang labis na pagkabigla ay aksidenteng naapakan ni Lester ang isang maliit na sanga sa lupa na naging dahilan upang mapalingon ng lalaki sa may kanilang gawi. At dito na nanlaki ang mga mata ng 2 dahil ang lalaking nagpapalit ng anyo ay kanilang kilala, si Mang Kepweng. Anjo, nakikita mo ba yun? Si Mang Kepweng. Si Mang Kepweng nga yung lalaki. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sana hindi na lang natin tinulungan yung lalaki yun. Isa pala siyang aswang. Ang tanga-tanga naman natin. Naiintindihan ko na pala kung bakit itinatago siya sa loob ng basement. Dahil isa pala siyang aswang. Bakit nga ba kasi nagawa pa natin siyang ilabas sa loob ng basement? Ang malas naman. Paano ba naman hindi natin yung gagawin eh? Masyado siyang pawa. Akala naman natin si Serda lang masama. Siya pala talaga merong misteryo ang pagkatao. Pakiramdam ko nga, nahipnotismo tayo ng matandang yon. Ito marahil ang ginamit niyang teknik para makalabas siya sa loob ng basement. Ay nako! Paano nang gagawin natin ngayon? Baka hindi na tayo makaalis sa lugar na ito ng buhay. Hindi yan. Makakaalis tayo rito. Ngayon din, umalis na tayo sa lugar na to. Anjo! Nandiyan na siya! Alin? Yung aswang! Akmang tatayo pa lamang ang 2 nang bumungad sa kanilang paningin ang isang malaking bulas na aso na nakatayo sa kanilang harapan. Ang nilalang na kanina'y nagpapalit pa lamang ng anyo ay nagbalat kayo na bilang isang malaking aso na anumang oras ay walang kawala rito ang kanyang bibiktimahin. Halos dobleng laki nito sa 2 magkaibigan at nakakapanghilakbot ang pag-alulong nito sa gitna ng kabilugan ng buwan. Kaagad namang kumaripas ng takbo ang 2. Hindi na nila inalintana na tila ba patungong pusod ng kagubatan ng kanilang tinutugpa. Tiniis nila ang mga dawag na humampas sa kanilang mukha ng mga sandaling yon.
Nang makakita sila ng isang malaking puno, ay nagpahinga muna sila sa malaking katawan nun. Wala na ba siya? Hindi ko na kayang tumakbo. Ubus na ang lakas ko. Hindi ko na nadidinig ang paghinga niya. Sa tingin ko, hinahabol pa niya tayo. Na iba lang ang direksyon na ating dinaanan. Kaya, wag pa rin tayong pakasiguro. Ay, ang bira. Ano ba itong sinabit natin ngayon? Mga ilang sandali pa ay nakarinig ang dalawang binata ng isang malalim na paghinga na papalapit sa kanila. Batid nila na malapit na sa kinaroroonan nila ang aswang. Kuya Lester, nadidinig mo ba siya? Talasan mong pandinig mo. Oo, malapit na siya sa kinaroroonan natin. Tumakbo na tayo! Nagmamadaling tumakbo ang dalawa at sa kanilang pagtakbo ay nawala ng balanse si Lester. Nadapa ito't nawalan ng malay dahil tumama ang ulo sa isang bato. Ano ba yan? Hoy, Kuya Lester! Gising! Gising! Anong gagawin ko? Sobrang lapit na ng aswang! Anong gagawin ko? Sinubukan itong buhatin ni Anjo subalit nawalan siya ng lakas dahil sa sobrang pagod sa pagtakbo at may kalakihan din kasi ang katawan ni Lester. Nang maaninig niyang paparating ng aswang, ay wala nang nagawa si Anjo kundi iwanan na lamang ang walang malay na si Lester. Mas lalo kasing delikado kung pipiliting pa rin niya itong buhatin. Tila wala na siyang choice ng mga sandaling yun. Napasiksik na lamang si Anjo sa isang malaking puno at saka pinanood ang posibleng gagawin ng aswang sa kanyang kaibigan. Umusan na lamang siya ng paghihingi ng tawad saka tahimik na umiyak. Sorry, Kuya Lester. Kailangan ko mabuhay para sa tatay ko at sa kapatid ko. Patawarin mo ako. Nasaksihan ni Anjo kung paano nilapa ng aswang na yon ang kanyang kaibigan. Dinukot nito ang sariwang puso sa dibdib ng binata, saka nilunok ng buo. Pagkatapos ay sinunod nito ang kanyang baga, atay, bituka, at kinain nitong tila isang masarap na putahe sa handaan. Halos mapasuka si Anjo sa nakita, subalit pilit niyang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Nang matapos ang aswang sa pagkain kay Lester, ay saka isinampay nito ang katawan ng kawawang lalaki sa puno at saka tumalilis ng alis. Kuya Lester, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Pagkatapos ng insidenteng yun ay tila ba nawala na sa sarili si Anjo. Nagising na lamang siya kinabukasan sa kanyang silid sa bahay ni Sir Dan. Gising ka na pala. Nasaan si Kuya Lester? Nasaan yung aswang? Shh! Kalma. Narito ka ngayon sa bahay ko. Nakita kita kagabi habang nagdadrive ako pa uwi ng bahay. Naglalakad kang wala sa sarili at bigla na lamang nawala ng malay. Dahil ba yun sa nangyari kagabi? Alam niyo po yung nangyari kagabi, sir? Oo, buong maghapon kang hindi gumigising at marami na rin nangyari. Natagpuan ang wakwak na katawan ni Lester sa puso ng gubat at naiuwi na rin ang kanyang labi sa pamilya niya. Ang malaking problema lang kinakaharap ay hindi ko na matagpuan ang aking ama. Ang inaalala ko lamang na baka marami na naman siyang mabiktimang mga tao. Sir, kasalanan ko po lahat. Sana po talaga. Nakinig na lamang po ako sa inyo. Kasalanan ko po ito. Kasalanan ko po. Wala na tayong magagawa dahil nangyari na. Patawarin mo rin ako dahil hindi ko sinabi sa inyong lahat. Ayoko lang naman na maging magulo ang inyong isip. Pero dahil hindi ko sinabi, naging ganito ang kinahinatnan. Naiintindihan ko na po, sir. Kung bakit po tinago niyo si Mang Kepwing sa loob ng basement upang hindi po siya makapanakit ng mga tao dahil sa lahi niyang aswang. Tama. Mabuti naman at naiintindihan mo na.
Totoo ang sinasabi ng mga balibalita. Marami nang napatay ang aking ama. Ito ay dahil nasa lahi namin ang pagiging aswang. Kabilang kami sa lahi ng mga asbo, nakilala sa pagiging malakas at kumakain ng sariwang dugo at laman ng tao. Kung gayon, ay ginagawa niyo rin po ba yung kagaya ng ginagawa ni Mang Kepweng? Sa totoo lang hindi. Dahil hindi ko naman niyakap ang pagiging aswang. Gusto kong mamuhay gaya ng normal na tao. At ayokong tularan ang yapak ng tatay ko. Kung gayon po ay naiiwasan naman po pala ang pagiging aswang? Sa totoo lang hindi ito madali. May natural na instinct ang mga aswang na hindi maiiwasan. Kaya hindi ako naging katulad ng tatay ko ay dahil hindi ako kumakain ng karne ng tao. Ginagawa ko ang lahat ng teknik at lahat ng makakaya ko upang hindi ito gumana sa akin. At dahil dito, hindi ako naging katulad ng tatay ko. Pero gusto niyo rin po na maging normal si Mang Kepweng, di po ba? Oo, tama ka. Pero wala na naman akong magagawa eh. Dahil naging natural na ito sa kanya. Nung maaga pa lang, ay hindi niya pinigilan ng sarili niya na kumain ng karne ng tao. Kung kaya't tumanda siyang ito ang hinahanap-hanap. At sinasabi ko rin sa iyo, isa ito sa dahilan kung bakit itinago ko ang aking ama sa loob ng mahabang panahon upang mapigilan niya ang sarili niya na kumain ng karne ng tao. At nagbabaka sakali ako na magiging normal siyang tao. Subalit hindi yun mangyayari. Nakikita ko po kung gaano niyo kamahal ang tatay niyo. Nakikita ko rin yun sa'yo. Kaya nais kong umuwi ka na ng bahay upang maprotekta ng iyong ama at ang iyong kapatid. Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Huwag kang mag-alala sa panggastos. Bibigyan na lamang kita ng pang-1 buwan na panggastos. Pambawi ko sa lahat ng naitulong mo sa akin bilang aking tauhan. At kapag maayos na ang sitwasyon, bumalik ka muli sa aking tahanan at hindi kita tatanggihan. Gaya ng sinabi ni Dan ay bumalik muli sa kanyang bahay si Anjo. Napausal na lamang ito ng pasasalamat nang makita niyang maayos ang kalagayan ng kanyang ama at kapatid. Agad niyang niyakap ang mga ito. Buti naman at nasa maayos na kalagayan kayo, Tay. Bunso. Buti ikaw din, anak. Buti nakauwi ka na. Labis ang pag-aalala ko sa iyo dahil sa nabalitaan ko ngayon. Alam niyo na po pala yung balita? Oo, anak. Gumagala na raw muli ang aswang na tatay ng inyong sir. At may nabiktima na naman ito sa kabilang baryo. Buti, anak, walang masamang nangyari sa iyo. Ang sabi-sabi pa nga nila ay nakawala raw ito mula sa pinagtataguan nito sa bahay na pinagtatrabahuhan mo. Totoo ba yun, anak? Pero maayos naman po ako at walang nangyari kung ano sa akin. Kung gayon, anak, ay mabuti. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa iyo masama. Sa inyo rin po, Tay. Kaya nga po umuwi ako rito upang protektahan kayo ni Bunso. Pagkasambit niya noon ay bigla siyang niyakap ng kanyang ama. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Sa mga sandaling yun ay sinulit ng mag-ama ang pagkakataong yun upang magpakita ng pagpapahalaga sa isa't isa. Sa kabilang banda, habang dumadaan ang mga araw, ay parami ang nabibiktima ni Mang Kepweng. Hindi naman tumitigil ang anak nitong si Dan sa paghahanap dito. Hanggang isang araw, ay ginabi ng uwi si Anjo dahil sa pagpapagawa ng project sa bahay ng isa niyang kamag-aral. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang madatnan ng kanilang bahay na merong nagkakagulong mga tao sa harapan nito. Hanggang sa bumungad sa kanyang paningin ang kanyang ama at kapatid na parehong wala ng buhay. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga sandaling yun. Napasigaw na lamang siya dahil sa nasaksihan. Tay! Bunso! Bakit kayo pa? Dapat hindi ko na lang kayo iniwan ngayon.
Walang nagawa ang kanyang mga kapitbahay kundi aluin ang kawawang binata. Namuo naman ang maitim na balak sa kanyang isip. Kaagad niyang hinanap ang baril na pinakatatago ng kanyang ama at saka tumalilis ng alis. Isa lang ang nasa isip niya ng mga panahon na yon. At ito ay tapusin ang buhay ng aswang na yon. Nagtungo siya sa bahay ng pinagtatrabahuhan niya at si Dan ang sumalubong sa kanya. Anjo, anong ginagawa mo rito? Nasa si Mang Kepweng! Ilabas mo siya! Alam ko nandito ang demonyong yan! Anjo, ano bang ginagawa mo? Bakit may hawak ang baril? This oras na ng gabi. Maaari mo yung ikapahamak. Wala akong pakialam! Pinatay niyan tatay ko at ang kaisa-isa kong kapatid! Dapat na rin siyang mamatay! Bigla namang lumabas ang hinahanap ni Anjo na si Mang Kepweng. Ako ba ang hinahanap mo? Walang hiya ka! Pinatay mong tatay ko at ang bunso kong kapatid! Dapat ka na rin mamatay! Kaagad na kinalabit ni Anjo ang hawak nitong baril. Subalit bago pa man ito makatama kay Mang Kepweng, ay nasanggahan naman yon kaagad ni Dan. Bumulagta ito sa lupa habang tumutulo ang dugo sa dibdib nito. Bago pa man nakakilos si Mang Kepweng, ay agad itong pinaulanan ng bala ni Anjo. Bumulagta din ito sa lupa katabi ng kanyang anak. Dahil sa pagkakatuklas ng misteryong yon sa loob ng basement ay maraming buhay ang nawala. Si Lester, ang tatay at kapatid ni Anjo, at si Sir Dan. May mag-iiba kaya sa takbo ng kanilang buhay kung hindi nabunyag ang pinakatatagong sekreto ni Sir Dan sa ilalim na bahagi ng kanyang bahay? Patungkol naman kay Anjo, nangyari rin dito ang tulad ng nangyari sa iba pang nagtrabaho kay Sir Dan. Ito ay palaging tulala at wala sa sarili, hanggang sa dinala na nga ito sa mental hospital. Patungkol naman sa basement, ang sikretong nananahan rito ay patunay na hindi lahat ng bagay ay dapat inaalam at pinapakialaman.